init na balita mga kaboses ng masa, Senator Amy Marcos isiniwalat ang baho nila Kuting ng Norte, Liza Smags at Tambaloslos sa loob mismo ng Malacanang. Makikita nga natin na tumakbo lang si Kuting para mangulimbat ng kaban ng bayan at wala talaga siyang planong pagsilbihan ang taong bayan. Ito nga ang masakit na katotohanan. Matapos nga ang pagsiwalat ni Senator Amy Marcos sa mga kabalbalan nila Kuting na ito, ay ngayon naman ay pinag-iinitan na siya at gusto nang paalisin sa pwesto nila Liza Smags at Tambaloslos. Dahil nga, hindi na nila mapigilan ang pagbisto ni Senator Amy Marcos patungkol sa mga kabalustugan nila sa loob ng Malacanang dahil ang gusto nila ay maghahari-harian sa ating bansang Pilipinas. At heto naman, pakinggan natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Partners sila. When you say kasabwat, they are partners, business partners. Paulit-ulit kong i-share natin ulit itong kanilang nakaraang pag-ibig. Hindi pala nakaraan, pag-ibig. Patuloy, itong Michael Ma na sinasabi ko nga sa inyo. Ay. Okay, ayan. Kasama si Michael Ma. Okay? Sa mga travel nila, sa mga visit nila. At I think bukas ay 29, pupunta na naman ang mga buwaka ng ina sa Vietnam. Di ba? Rarampa na naman. So pagbalik ni Kuting, sasabihin na naman niya, merong pledge na naman ang Vietnam. Nakita nyo? Sa Vietnam, mas okay tayo dyan before. And now, sabi ni John Wick, si Jung. And now, babalik si Kuting, hingi na naman ang pledge sa Vietnam. Pero dito sa ginagagong Pilipinas rally, ay gagastos sila ng milyon-milyon para sabihin sa taong bayan na hey, meron pang karisma si Kuting. Pero ang totoo, this is not, again, free will ng taong bayan na pumunta doon, kundi forced rally, mga palangga. You talk about sa isip, sa salita at sa gawa. Tanginan nyo, sa isip, ang isip nyo kung paano nakawin ang pera namin. Ang isip nyo kung paano maliitin ang Pilipino. Kung paano nyo harasin. Yan ang point, ang term na gusto kong pahatid sa inyo. Diba? Ngayon, mga kaibigan, ano pa ang gagawin nila sa rally na to? So ang sinasabi nila dito, mga kababayan ng PCSO at ng Malacanang, ito daw ay free. Sabi niya, everyone is free to join. No! Everyone is forced to join through the internal memo, dahil mismo ang mga tao, ang mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagme-message sa akin. Miss Maharlika, please protect my identity. Pinipilit po kami. Merong isang nag-message sa akin sa Department of Energy, meron sa PNP yung unang-una, meron sa DSWD. Miss Maharlika, please protect our identity. Pinipilit po kaming pumunta dito sa Jutang Gininang Rally. Okay, nakuha niyo na nga yung term ko eh. Kaya this is not free to join. Forced pangaharas. Kapalit ng what? Ayuda? Kapalit ng t-shirt? Papasuotin niyo yung tao? Diba? This is a syndicated rally. Organized. Kung merong organized crime, mayroong organized syndicated rally katulad nitong mga buwaka ng Ginimis na ito. By the way, may mga darating na mga celebrity katulad ni Andrew E. na I think darating si Andrew E. yung gagong ginagong Pilipinas yung kanta-kanta niya. Di ba si Inday Sara ang ang dating sinuportahan. Pero syempre, anong magagawa mo sa mga celebrity? Wala naman mga dignidad.
Pera, hindi naman lahat, kundi pera-pera lang. Edin Mariano Sarino, thank you, from Leyte. Ayan. So mga palangga, ang sinasabi nila, ito daw ay para sa economic progress. Economic progress. Yung rally na to, bukas, economic progress. Ano doon? Magbibenta kayo ng what? Magkakaroon ba ng mga, baka magkaroon ng mga, speaking of that, economic progress, magkakaroon ng kadiwa doon. Dahil yun daw ay serbisyo. Kadiwa, lulukoy nyo naman ng tao. So, magbibenta ng mura. Okay? Kung pwede sana ipamigay na lang talaga doon sa kawa mga tao. Pero actually, this rally is intended to fool the Filipino people, to corrupt the Filipinos' tax money. Di ba? So sabi nila, economic progress daw ito. Speaking of that, kadiwa, tangin ng kadiwa na yan. Kung gusto nyong magkaroon ng kadiwa sa bawat barangay, kung gusto nyong pamurahin mga jutang Genemis Kakuting, Lisa Tambaloslos, kasi kayo ang author nito. Di ba? Gusto nyong pamurahin, di ba, nabuking na nga kayo sa Cebu. Di ba? Remember that? I think few months ago, last year, na sinabi ni Tambaloslos na this is dream come true ng presidente na ang 20 pesos na bigas ay na-reach na. Pero later on, di ba, on the same day na nilaunch nila yung 20 pesos na bigas sa Cebu, sa pakikipagsabuatan din ni Mumu Garcia, di ba, na mukhang imbalsama na yung mukha, katulad ni Boying, di ba? Hindi nila nakayanan kasi binili nila ng 25 pesos per kilo binili nila, then ibinenta ng 20 pesos per kilo para lang masabing dream come true. Kaya itong ginagong Pilipinas Rally or kick-off rally na ito palangga, this is all bull. Okay? Ito'y kadyutahan lahat ni Lisa. Kasi nararamdaman na nila yung kanilang pagbagsak at malapit ng mga buwaka ng nyo. Diba? Baka nga sa Monday, wala na kayo. Diba? Mag-day lang angel sana ako. Okay, mga palangga. Social development. Diba? Economic progress, social development. Hindi mo kailangan mag-rally-rally dyan, buwaka ng ina ninyo. If you want social development, if you have economic progress, supportahan nyo yung magsasaka, hindi smuggler ang poproteksyonan nyo. Inappoint nyo pa na special envoy. Gusto nyo economic development? Yung ginastos dyan, mga juta kayo, okay? Ginastos nyo, milyon-milyon. Police, yung sweldo ng mga yan, na supposedly na iba dyan nakapahinga. Yung mga force pinors ninyo from different agencies, yung mga incentive o bribe na ibibigay nyo sa kanya. Kung gusto nyo magkaroon ng economic progress na yan, yung mga perang yan, ay inalaan nyo na lang sana. O again, papasok na naman tayo sa livelihood program. Turuan ninyo, imbis na, kung ang ginagawa nyo dyan sana, imbis na gumastos, bawat barangay, yung mga tao nyo sa LGU, mga hinayupak kayo, inabot nyo ang mga dulo ng Mindanao, ng Bisaya, ng Luzon, mga kabundok-mundukan, pinaabot nyo ang serbisyo ng gobyerno. In what form of service? Gamitin nyo ang LGU para i-educate ang mga taong bayan, bigyan ng training, yung hindi mga nakakaabot ng Maynila, yung hindi alam ang TESDA, dalhin nyo doon sa mga barangay. Ito, turuan natin ang barangay hibok-hibok, gumawa ng buko pie, kasi they have a lot of coconut, di ba, sa kanilang barangay. O punta tayo dito sa ganitong barangay, maraming langka. O, turuan natin gumawa ng kadkarin natin yung mukha katulad ni, ni Robles, no? But I'm just, mga palangga. Maraming langka. Gagawin natin candy. Kunyari, nag-uumapaw yung langka. Turuan ninyo ang mga tao kung paano nila gamitin yung kanilang mga resources sa kanilang mga probinsya para i-market. Yan ang tunay i-market sa kadiwa. Hindi tanginan nyo sa Quirino Grandstand. How many Filipinos ang meron sa bayan natin? Let's say 150. Ano ina-expect nyo? 200,000? You do the math. 200,000 for what? Gagamitin nyo sa pictorial nyo? Paano yung 114 and 800, di ba? Million Filipinos.
Doon lang ang makikinabang 200,000. Yun lang ang gusto nyo bigyan ng economic progress and social development. If you use that money na hindi nyo nanakawin, dalhin nyo sa mga sulok-sulok. Ang dami sa Mindanao na hirap na hirap. They have resources pero walang tulong ng gobyerno. Diba? Katulad na sinasabi ko niyang mga buko-buko pay na yan. O, kung lahat, ang daming buko sa Pilipinas, turuan buko candy, buko, ganyan. 'Di ba? Mga turuan yung mga magsasaka, suportahan, ayudahan. Hindi yung kadyutahan, yung kiri-kirino grandstand, mga dapat kayo diyan litisin, anuhin kayo diyan katulad bratatatin kayo diyan sa Jutang Ginemis na yan 'Di ba? Parang para maging bayani kayo. 'Di ba? Oh. Yan ang gusto ninyo? Binababoy niyo Pilipino? You're expecting 200,000 to educate them for social development and economic progress? Nakainan niyo. What? Tapos nanawagan kayo sa buong pati mga OFW. Anong gagawin namin? Manonood kami, galing-galing ni Kuting. Diba? Sabog na naman sa pulburon, si Lisa, warak na naman ang kipay sa kalaklak ng alak. Diba? Ganon-ganon. Tapos na ang eleksyon. Gagastos pa kayo sa mga celebrity. Kikickback na naman si Gerard Barria. Kikickback na naman si Chris Billonco. Kikickback na naman si Emerald. Kikickback na naman si Franz Imperial. Lahat yung mga nayupak na yan, kikickback lahat. Yung illegal na mga polis, mayroon na, illegal, sorry. Yung mga tiwaling polis na kinonsyaban, yung tiwali lang. Aabutan mo na naman ng sobre. Ilan ang mga, money ng Pilipino para bayaran, para lang makakuha ka ng magandang angle. Ayan, dito tayo, sabi ni Kuting. Kitang ito, Lisa, sige, warak na bang kipay mo? Lasing ka na, dito tayo, ang gulo tayo dito, gano'n. Gerard, dito kami. Ayan, ilagay ka agad yan sa aking social media para masabihin ni Marlica, ayan, ang dami-daming tao para maano si Marlica. Kaputahan ng mga yawa, mga giatay. Nami, warakin ang mga mga hinayupa kayo. Okay, sabi ba dito, mga palangga, ang mga intention daw nila ay what? Ito, para magkaroon ng change. Okay? Totoong pagbabago, real change. Hindi lang daw sa government, kundi ito daw ay collective will of the people na magbago daw, magkaroon daw ng change. Ang change, okay? If you talk about change, baguhin ninyo. Well, hindi na talaga mababago. You talk about change. Binago nyo ang sistema ang definisyon ng pakikipag-work sa taong bayan, kundi ang binago nyo ay instead of working with the Filipino people, kundi working with the smugglers, working with the polvoronic, working with the evils, working with lahat na. Sabi ng sindikato, tanginan nyo. Hayop kayo. Ngayon, mga palangga, gusto daw nila ma-inspire ang taong bayan. Ma-inspire? Kayo lang ang na-inspire dahil kayo lang ang gustong maging milyonaryo. Galing mismo yan sa nganga bells na kipay ni Lisa Smugs. Ngayon, you talk about transformation? Yes, you really no, hindi kayo nag-transform. Well, sabihin natin, you transformed more with sungay. Diba? Nag-transform talaga kayo sa lahat ng kahayupan ninyo. Sobrang pag-transform. Baguhin ni Butod ang kipay. Sabi ni Pacflix, baguhin ni Butod, dapat ipa-vacuum ang tiyan niya para mawala mo. I like that palangga. So, yun, mga kababayan. Okay? Yun ang gusto nila. Kaya nga gusto kong gugurin ng mga buwakan ng inang yun. Wala akong tiwala sa mga TV news, sabi ni Janet Ondalos. Kawawa ang inang bayan at mamamayan. Yeah. At the end of the day, mga palangga, ang kaluluoy mga Pilipino, dahil sa ngayon, pati assistant secretary nila sa PCO, lahat ay nagpatayo na sila ng mga bahay. So yung kay Duterte dati, build infrastructures. Ang kay Kuting, build para sa kanyang mga asong julol, para sa mga taong nagdi-deliver ng kapike-pike ang balita tungkol sa kanya. Kasi kung talagang naging effective si Kuting, ilang taon na ba siya? Magto 2 years na. Saan din siya umabot ng SONA? Kung totoong effective, hindi na effective yung kanyang pamumuno
Mararamdaman yun ng taong bayan. Kayo, ako, mararamdaman natin yun na talagang nagkaroon ng progresibong bukas. Kaso ang nagkaroon na ng progresibong bukas, ang mga Cindy Cato. Ang nagkaroon ng progresibong bukas, sila-sila. Kung kaya nilang magbayad ng mga trolls, maggastos ng milyon-milyon sa trolls, mga palangga. Sa trolls pa lang yan. How much more yung ginagastos nila for huwag na tayong lumayo. Ito na nga lang yung 20 million. Excuse me. Na sinuhol sa kanila. Sinuhol sa mga kongresista. 20 million. Doon pa lang yun sa People's Initiative. Na kunyari, walang alam si Kuting. Na kunyari, hindi siya sang-ayon. Yung pala, may basbas siya. At binukelya nga ni Senator Amy, may basbas siya kasi gusto niyang manatili sa pwesto for 20 something for 2 times 5, 10 years. Di ba? Lina. Hi, Lina Hiles. All right. Ano ang gagawin, Miss Maharlika? Well, let's continue talking here. Kasi sabi ko nga, may paglalagyan yung mga yan. Hindi yan sila forever. Sabi ko, mas powerful ang boses natin. Social power. Hindi nyo ba napapansin? They spend money para lang tayo panahimikin. Pinatanggal yung 2 Facebook natin. Kasi ang intention nila, wala nang mag-criticize sa kanila. Look at the mainstream media. Tahimik, wala man lang. Dati, tangina pag ganitong ginagawa ni, let's say, si Duterte. O even noon ni sila, di ba, Marcos, wala pa silang power, hindi pa sila nakaupo si Kuting. Anong binabato sa kanila, mga palangga? Di ba paulit-ulit na diktador? Paulit-ulit na binabato yung issue sa tatay niya. Pero ngayon, ang daming issue na pwedeng ibato. Ito ang pag-force, pagbibigay ng memo, internal memo sa bawat ahensya ng gobyerno. Bakit tahimik sila? Isa lang ibig sabihin niya. Nasungal-ngala na sila ng pera o nabayaran na sila. Or takot sila dahil ang iniisip nila ay personal yung business nila. Dahil si Lisa ay vindictive narcissist. Mapaghiganting lokaret. Okay? Yan ang totoo niyan. Kaya sabi ko, kahit lunukin niya lahat ng pera ng bayan, mukha pa rin siyang ulagang ulalu. Diba? Mukha pa rin siyang, kahit anong gawin mo, Lisa Smugs, kahit sino ang magdamit sa'yo, dahil mismo ang mga nagbe-make up sa iyo, ay nakakarating sa akin, ang hirap mong pagandahin kasi paano mo papagandahin? Ay bawat kaibuturan ng puso mo, pati dugo mo, itim. Bawat bituka mo, atay, lapay, puso mo ay pinabalot ng burak. So walang make-up na gaano kamahal ang pwedeng magpaganda sa iyo. Walang pinyang tela na pwedeng magpaganda sa iyo. Hanggat ang nalalalaytay sa dugo mo ay kasamaan, ay kajijimonyohan. Habang niluluray-luray mo ang pera ng Pilipino, hindi ka magiging maganda sa paningin ng taong bayan. Kung di isa kang nilalang na punong-puno ng kapangyarihang itim, na puro sungay. Jocelyn Cambayan, mabuhay ang SMNI at Maharlika from New York. Oh wow, Duterte pa rin, sabi ni Palangga. Thank you, Palangga. Conflict of interest, pwedeng kaso kay Smugs na yan. Kaya nga, ano pang inaantay ninyo? Uubusin nila ang pera ng bayan. Kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? Diba? Kung hindi kayo magsasalita at patuloy kayo dyan na kayong pinadala ng mga memo, forced to attend that kick-off rally, yan ba ang kapalit sa inyong dignidad? I'm calling you, lahat kayo pati nag-message sa akin. Papayag na lang ba kayong bayaran ang pagkatao nyo? And this is not only you. Magre-reflect ito sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, na ang kanilang magulang ay isang mga walang bayag, mga takot sa mga sindikatong gobyerno. Diba? Kumakanta-kanta pa tayo, ang mamatay ng dahil sa iyo. Diba? Dahil sa pag-ibig sa bayan.
Pero tinakot lang kayo, natatanggalan kayo ng trabaho. Tumiklop na ang mga kipay nyo. I'm calling you. Huwag kayong pumunta bukas doon ng against your will. But if you really want to go, pero if against your will, may karapatan kayo at lahat kayo dito, mag-email lang sa balitangmaharlika@gmail.com. Alam mo kung lahat kayo ay hindi kayo pupunta, kaya mapipilay din ng gobyerno. At it's not the end of the world. If you're really educated, kaya niyong mabuhay. Huwag kayong pa sasakal sa mga hayop na to. Dahil kumakanta kayo na ng lagi ng pambansang awit dyan sa government agencies. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ipaglaban ninyo. Kasi lahat tayo pupunta doon. Ako nga gugurgurin na may patong ang ulo ko. At whether sa Amerika ako, sa Pilipinas ako. At hindi lang naman ako. Dahil si Atty. Glenn Chong na lumalaban din. Ang dami dyan na lumalaban para sa katotohanan. Hindi lang naman ako. Andyan si Maui, Princess Maui, diyan kanina. This is not about kaduwagan. Di ba? Pag pumunta kayo ng ibang bansa, pag nagbida-bidahan kayo sa family gathering or fiesta, magaling ako, I'm this, I'm that. Di ba? Ganyan ang mga chika natin. Hindi ako payuyurak ng aking pagkatao. Kung ako sa inyo, hindi tanggalin niyo ako sa trabaho. Pero kung marami kayo, para kayong mga walis, bibigkis kayo ngayon. Mahirap ngayon kayong tanggalin lahat. Kasi kung 200 kayo na may mga task na, mga task sa ahensya ng gobyernong yan, at kayo ay mag-alsa na sasabihin nyo, hindi kami pupunta kasi forced. Mananalo kayo dito palangga. Hindi mag-work, hindi mag-function ng ahensya ng gobyerno. Let's say, PNP, DOA, DOF. Kasi, alam niyo yung ginagawa sa inyo, para na rin kayong ginurgur. Alam mo yung may pinapalunok sa'yo? Okay? Pinalulunok ka ng jom, ba. Di ba? Ayaw mo. Pero nilunok mo sa ngalan ng what? Dahil takot ka. Mas masarap pang mategi ng lumalaban kaysa sa mategi ng walang kwenta ang buhay mo. Totoo yun. Mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa sa mamatay ng takot ka. Kaya nga ako, ang pananaw ko sa buhay, growing up, huwag mo lang akong tatraydorin. Huwag patalikod. Lalabanan kita hanggat sa huling patak ng dugo ko. You know my story. Nakikipag-jumbagan ako sa jeep, sa MRT. Wala pala sa MRT. Sa FX. Diba? Remember that? Kwento ko sa inyo ulit yung sa FX ako. Yung mga bagong pasok sa channel ko. I was in, basta nag-work ako, college days ba ako noon. Basta, merong isang estudyante na nakaputi, magdodoktor yata. Pareho kaming bata. That was 20-something years ago na istorya. 26, 27 years ago. Anong ginawa ng hinayupak na yon? Nag-away kami sa aircon. Okay? Alam mo yung FX, may FX pa ba ngayon? Unahan, gitna, sa likod. Sa likod ako. Diba? Sa likod. So, nandito ako. Nasa likod kami. Andito ako. Tapos, nandito yung babae. Ito yung palabas na. So, may aircon. So, ginalaw ko yung aircon. Napaggalaw ko, ang sabi sa akin ng hinayupak, Miss, huwag mo naman solohin yung aircon. Di nagulat ako. Huwag niyo akong ginugulat-gulat. Ang sobrang miss ko. Hindi ko naman sinasolo. Ang yabang. Kung anong sinabi niya sa akin, minaliit ako. Ganyan. Puno siya ng tigidig-tigidig. Sorry, Sabi ko sa kanya, ang art. Hindi, nag-English pala ang gaga. Basta may sinabi siyang word, I forgot. Sabi ko, basta may sinabi siyang nagpapaslang-slang siya. Basta yung sabi ko sa kanya, ito lang natatandaan ko. Jutang ginina ka, sabi ko, bago ka mag-inarte, gamutin mo muna yung mukha mo. At kung gusto mong ayaw mong may katabi ka, di ba, bumaba ka doon sa sasakyan na ito, But anyway, bumaba siya. Doon sa gitna ng upuan, may bumaba doon. Ano to, this biyaheng Project 6 going to Recto. Kasi papasok kami, pareho. So ngayon, I think, hindi ko alam kung, anong school niya, basta nakaputi. So anyway, pagbaba niya, palangga, para ma-picture nyo, unahan ng FX, gitna, tapos yung backseat. Okay, sa huli. Pagbaba niya, dahil may nagbakante doon, may sinabi siya sa akin.
Sabi ko, tangina ka ha. Pag upo niya sa gitna, edi free willy ako. Free yung kamay ko. Pag upo niya, bug! Talagang sabi ko, tangina. So, gano'n ang mga chika bug. Nagyambagan kami. Okay? Pero actually, mahaba ang kwentong yon. Kaya siya na ganon-ganon dahil, hindi pala ako pasok sa school noon, papasok pala ako sa work noon. Na nagbayad pala ako, yung hinayupak na driver, ayun, naalala ko na. Yung hinayupak na driver, ito pa isang sakit ng sa Pilipinas. Diba? Ito makaka-relate kayo. From Project 6, papunta akong Roses Avenue. Okay, Roses. Okay? Ngayon, mga palangga, sabi kong ganyan, ang binayad ko, yung kung saan ko yan napulot, 10 pisong bulok-bulok. Sabi ko, Manong, bayad po. Ganyan-ganyan, bayad. Sabi ng hinayupak na driver, hindi ko ito makalimutan sa buhay ko. Kento, kanino itong bulok na 10 piso to? Ganyan. Sabi ko, akin po yan, Manong. 20 babayad mo, malayo malapit, 20. Sabi ko, anong 20? 10 lang. Sabi ko, dyan lang ako sa Roses, ganyan. Sabi ko, hindi ako babayad sa'yo. Sabi ko na gano'n, 10 lang. Hindi. Tapos kinuha binalik ng driver, doon sinuli. Binulsa ko yung 10 piso ko, ganyan. Tapos yun na nga, yung babaeng nakaaway ko, akala niya palangga, magkakampi sila ng driver. Yun nga, nag-anuhan kami sa aircon. Eto na nga, after namin nag-away, nagsuntukan kami talo siya kasi nasa gitna siya, tsaka yung kamandag ko kahit nung bata. So anyway, pababa na ako. Nagbayad ako kasi naalala ko, hindi pa pala ako nagbayad. Siyempre, nawindang yung mga tao. Sabi ko naisip ko, eto bayad ko. Sabi ng driver, hindi, huwag ka na magbayad. Biglang bumayad, hindi, huwag ka na magbayad. Natakotin, makakala niya, kasama siya sa jujugjugin ko. Hindi, sabi ko, tanggapin mo yung 10 pisong bulok na yan. Diyan nagsimula lahat ang galit ko. So, yung mga ganon chika. But anyway, those were the days. Bigla ko lang naalala yung mga kwentong yun. You talk about fighting your rights. You have to fight your right wherever you are. Yes. You want another story? Okay? Even dito sa Amerika, nung bago pa lang ako. Gusto nyo ng istorya? Kailangan ipagtanggol mo yung sarili mo. Okay, meron akong Pilipina din na bago pa lang ako noon. Nagtrabaho ako sa Masyonda Bells dito sa Beverly Hills, 150 a day. Estudyante pa lang ako noon. Actually, nag-a-apply pa lang ako ng aking student visa, mga palangga. Sinakwento ko to sa inyo kasi this is about your rights. Okay? Kasi pinagsasabi nila, tukol daw sa right natin, right itong kick-up rally na ito. So that patient, binabayaran ako ng 150. Pero nung time na yon, ni-request ako ng isang kababayan natin, kwento ko niya ito, na ako pa ang gumawa ng paraan para matuto siya ng driving. Ako lahat, itinulungan ko, kasi matanda na sa akin. So, yung pasyente yun, ako din nagbigay sa kanya. It just so happened na meron na ako bonggang-bonggang. I started my small business during that time. Meron na ako noon. Sabi niya sa akin, Day, baka naman pwede mo ako i-relieve, Day, kasi pupunta ako ng Canada, 2 days lang. Although I'm too busy, sabi ko, sige ate, para mabisita mo naman yung kamag-anak mo sa Canada, Ay, pagdating ko doon, natapos ko na yung 2 days, ang gusto ibayad sa akin, 200 lang. Tapos sabi ko, Miss, ayoko ng chogi na yon yung pasyente. Sabi ko, it's $300. It's not 150. No, malambing pa ako, hindi pa ako nagsisigaw. Sabi ko, it's $300. It's not 200. Sabi ko, it's 150 a day. Sabi niya, no, because you don't have papers. Sabi ko, who told you that I don't have papers? I am an American citizen. You want to see my passport? Pero totoo, estudyante pa lang lola mo noon, mga palangga. Estudyante pa lang ang lola mo noon. Kaya ako sinasabi to sa inyo, mga kababayan, pinaglaban ko yung rights. So sabi ko, no, you have to give me the $300. I work for you, you have to give me the $300. I'll bring my passport tomorrow. Sabi kong ganon. What is the message of this story? Kapwa mo Pilipino, pinapahamak ka. Kaya yung taong yun, kinausap ko, ate, sobra ka naman. Diba? Yan sabi mo, wala akong papel. Tsaka never akong na-out of status here. Yun lang gusto ko ikwento sa inyo, mga palangga. So, I'm fighting for my rights. You have to fight for your rights wherever you are. Sa Pilipinas ka, kaysa Zimbabwe ka, kaysa sa Mars ka. You always have to fight for rights. At itong mga mapang-aping ito, isa lamang itong nagsasalarawan, yung mga kinukwento ko, ordinaryong tao, o mga nasa gobyerno, kung kaya kanilang apihin
Pag nakitaan ka ng butas na kaya kang sakalin, sasakalin ka ng mga yan. And you have to fight. Mga palangga, kailangan yung ilaban tong mga to dahil habang kayo ay nagpapaapi. Ito lagi ang turo ko sa mga anak ko, huwag kayong magsimula ng gulo. Pero the moment na hinawakan ng tenga ninyo, i-drag nyo ng bonggang-bongga hanggang kumunoy. Diba? Ito ang gusto ko mangyari sa lahat ng Pilipino, na hindi kayo dapat nagpapaapi sa kapwa nyo Pilipino, sa sindikato, sa mga taksil sa bayan, katulad sa Kongreso, katulad sa Senado, katulad kay Kuting na pinangakuan kayong bangon Pilipinas, pero ito ginagamit ang pera ng bayan para what? Lansihin kayong lahat. Ginagago nyo ang Pilipino. Diba? Hindi na bakit ako ganito? Nakita ko mga injustice sa Pilipinas. And I always fight for whoever. You know my story. Yung nagpapalo sa akin 2015. Kunyari, ikaw, palangga. Si Tony, nakita ka na, inapi-api ka kahit sa Amerika, kahit sa Pilipinas, dahil hindi ko kawawa ka, I die. I don't. Patay kung patay. Kahit hindi tayo magkakilala, tutulungan kita ng bonggang-bongga. Because that's me. Diba? Gusto kong lahat, kasi nakita ko itong pang-aapi sa atin. Magsimula sa barangay kapitan, magsimula sa mga tarantadong polis, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga teachers, sa lahat. I'm not saying lahat ng teacher. Ibig sabihin lahat lang ng mga sanggano, mga palangga. You know what I mean? So, hindi dapat tayo nagpapauto sa buwakan ng inang memo na ito. Because you still have time to think. Don't go against your will. Kasi habang pumupunta kayo, tinotolerate nyo ang pambababoy sa ating lahat. Kayo ay representative namin. Diyan sa Pilipinas na hindi kayo dapat pumapayag na ginagamit kayo ng buwakan ng inang Puting at Lisa na ito. Napapalabasin nila bukas na maraming pumunta at hindi kinukuha ng mainstream media. Pero ang totoo ay tinakot kayo na tatanggalan kayo ng trabaho o pipersonalin kayo dyan sa inyong mga trabaho. See that? Walang babangon na Pilipino o na Pilipinas kung ganito. Kung takot kayo. Takot kayo kasi anak ni Mayor. Takot kayo dahil, sila ay nasa pwesto. Sila dapat ang matakot sa atin. Bakit tayo natatakot sa mga yan? Pera natin yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, kahit ano pang mga pagpatong nila sa ulo ko, lahat naman, hindi sila immortal. Di ba? Kanya-kanya, kung may kamay sila, may kamay din ako. Diba, mga palangga? So, yun ang natin. Diba, mga palangga? So, you want another story? You want story ng para tumapang kayo. Dalawa lang pala anak ko. Yung anak ko, dalawa, maliit pa yan. Okay? I think they're like 4. And basta, maliliit pa sila during that time. Nasa Sampaloc naman kami nakatira nung mga panahon na yun kasi ako, I'm all over. This kwentong taxi. Shout out sa aking mga palangga na mga taxi drivers and mga tricycle drivers. Ito wag yung gagayahin. That day, pupunta kami ng SM West kasi favorite ko yan eh. Ayan. SM West. Kasama ko, 2 anak ko actually. Wait a minute. Ay, wala pa pala si Tobler noon. Isa pa lang yata. Isa pa lang yung anak ko. Wala pa yung bunso ko. Isa pa lang. Kasama ko yung 2 kong kapatid. So, 3 kami. They are minors. Minors, below 10. Okay, below 10. So, ngayon, mga palanga, this is kwentong taxi driver. From Sampaloc, we're going to SM West. Ewan ko, ba't favorite kong SM? Kasi minsan pag may nakasanayan ka na, di ba? Itong anak ko, may asthma, si Sheng, ang suka-suka. Sumusuka kasi yung mga bata sumusuka. Pagpasok-pasok pa lang namin sa taxi, sabi pa naman ng hinayupak na driver, mga palangga, ito, real deal. I don't know kung nakwento ko na to. Sabi niyang taxi driver, sumusuka ba yung anak mo? Sabi ko, hindi po. Mabait po yung anak ko. Sabi ko, gano'n, hindi po yan sumusuka. Ito ang mga anak ko biglang sumuka. Talagang pahamak din talaga. Parang sumuka talaga yung anak ko. Siyempre, kinakaba. Siyempre, parang, alam mo yon, sabi ko doon kasi tarantado yung driver eh. Tapos yung 2 kapatid, maliliit pa. Minor pa eh. Minor pa din ako noon. 20s lang ako. 20, I think I was 24, 25, mga during that time.
Aba, sabi ng driver, ayan, sinasabi ko na nga ba, yan. Ang daming sinabi. Siyempre, hindi ako pwede makipag-away sa kanya dahil nasa loob ako ng taxi. Kasama ko 3 minor. Sabi ko, Manong, babayaran na lang kita. Sabi ko, papalinis ko na lang po. Sabi ko, bigyan na lang kita pang car wash. Ang bait-bait ko. Ayaw talaga niyang tumigil palangga. Talagang nape-pressure na. Kasi yung ang mga kapatid ko ini-Ilonggo, kayong dalawa, hindi sila makaintindi. Pero hindi naman Ilonggo yung, driver. Sabi ko, inuutos sa akin kapatid ko na hindi ko alam, ina-assess ko pa yung driver ko, nakaka-Bisaya ba siya or what. Hindi ko naman matransfer sa Ilonggo dahil di rin nakakaintindi yung kapatid ko. So, hirap na hirap ako. May gusto akong instruction sa kanila. So, nakaisip ako ng paraan. Sabi ko, tangina ka ha. Pagdating natin ng baler, lagot ka sa akin. Sabi ko. So, sabi ko, Manong, hindi kami dumating ng SM. Sabi ko, Manong, sabi ko, dito na lang po. Sabi ko, bait-bait ko, dai. Diba? Meron doon sa Baler Station. Metrobank, then Metrobank, Baler Station, then merong Bakahan at Manukan, I don't know kung buhay pa yan, mga palangga, SM North. Pagbababa ako sa taxi, sabi ko, sandali lang Manong ha. Sabi ko, ganyan-ganyan. Binulungan ko na kagad yung mga kapatid ko, tsaka anak ko, sabi ko, pasok kayo doon, papasok tayo sa Bakahan at Manukan, dadalhin ko kayo doon, itatago ko kayo. Eto na, kinausap ko yung manager at saka guard, sabi ko, kinuwento ko yung kwento, sabi ko, Manong, sabi ko yung driver na sinakyan namin, ganito, ganyan. Ang bait ng manager, shout out doon sa manager na yun, sa Bakahan at Manukan. Sabi, pakisecure lang po yung 3 minors. Eto na ngayon. May kinuha pa akong gamit Nasa baba na akong taxi, di ba? Ngayon, syempre, nag-aantay siya ng bayad. Mabait ako, di ba? Kinuha ko na. Nasa loob siya ng kotse. Sabi ko, putang ina mo, hindi kita babayaran. Sabay takbo. Tumakbo ako doon sa loob ng Bakahan at Manukan, mga palangga. Ang makita ko yung driver, lumabas. Kumuha ng, meron niya silang pamalo sa gilid yayantokin ako, yantok. Di tumakbo ako doon. Pero actually, na-inform ko na yung manager kung pwede po ba tumawag kayo ng police sa Baler Station. Shout out sa mga taga Baler Station na mga matitino. So that was my true story. Tapos nakita ko, yayantokin ako palangga. Tapos doon ako sa loob ng Bakahan at Manukan. Secured na ako kasi na-inform ko na sila. So dumating, ito kada long story short, dumating ang mga police. Tapos nandoon, umalis yung taxi driver. Pinaalis na namin sila, bonggang-bongga, hanggang sa in-escort kami. Yun ang kwento ko. That's how I fight. Hindi ako naipaglaban ng yantukan. Hindi ko naman kakayanin yun, di ba? Kahit wala siyang yantok. Diyos ko, malaki yun. I was 25, bubbly and sexy, you know. But anyway, so yun yung mga kwentong, you have to learn how to fight. Kailangan mabilis yung utak mo pag lumaban ka sa mga demonyo. So yun, ako, I have to be proud. Walang nang apak sa akin na hindi ko sinapak. Kamaon to, papasok to sa kipay ng may kipay. Anyway, so yun yung kwento, di ba? Natuwa si Freddy Guzman. Yes, that's why lagi ko yan in-instill sa kapatid, sa anak, sa mga kilala ko. Nako, ang dami kong story. Minsan naaalala mo na lang, like ngayon, di ba? Hindi mo naman naaalala everyday yan. But minsan, if you talk about things like this, fighting for your rights, I think pwede niyo akong lagyan ng medalya pagdating sa pagkipaglaban sa kahit saan ako dalhin pa ng gabas. Never ever ako nag-start ng gulo. I always mabait na, hindi ko naman binubuhat yung bangko ko, pasensya na po. Pero ganito lang ako mabait, kunyari, pasensya na po, ganyan-ganyan. Pero pag talagang biglang magugulat ka na lang, nag-high pitch ako palangga. Ganon ako, ay pasensya na, ganyan ka. But anyway, nandiyo-jombag ako. Nakaka-proud ba yan? Syempre. Kaysa naman ikaw jombagin. Diba? So, ang dami ko pang storya, but siguro sa mga susunod na lang pag naalala ko pa. But again, ang panawagan ko dito sa mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno, huwag kayong payuyura. Dito kay Kuting, kay Lisa, mga basura yan. Walang pera yung mga hayop na yan kung hindi sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine nyo, umaatango-tango kayo dyan, pulboronic yung mga yan. Kayo mga sundalong matitino. Di ba? Alam mo, ang other life ko yata, sundalo ko Dapat ako mag-lead ng bruskong kawal. Ako muse nyo. Di ba? Ako ang muse nyo ng bonggang-bongga. This is about, you talk about fighting for your rights. Kasi ito yung sinasabi nila na sa kick-off rally to the welfare of the Filipino people, the rights of the Filipino people, eklabush. How about our rights to live with this kind of pulburoing right natin to live happily at magkaroon tayo ng opportunity. Ito pa lang, yung pag-declare o pag-release ng memo, pag-force lahat sa inyo
na umattend. Maari sa inyo, ang mga anak nyo ay birthday bukas. Tapos pinapwersa kayo, pinadalan kayo ng memo. I don't think sa panahon ni Gloria, ni Noynoy o ibang mga president ay nagpadala ng memo ganito na ipwersa kayo just to attend that Jutang Ginemes kick-off rally na yan. You kick them out right now. Diba? You kick them out. This pulboronic government, enough is enough. The presidential sister, nagsalita na ito ay taksil sa bayan, traidor sa bayan, traidor sa konstitusyon, traidor sa kanyang pamilya, di ba? Traidor sa konstitusyon na lingid sa kaalaman ninyo. Siya pala, si Kuting pala, si Lisa, ang behind the scene ng 20 million na pamilya. Senator Amy, si Kuting ng Norte, ang kapatid mo, sa statement mo, di ba? Mismo sa text mo, na alam pala ng kapatid mo na si Kuting, itong People's Initiative na to, Tambaluslos Initiative, at pinangakuan siya ni Tambaluslos to stay in power, di ba? Para mabago yung term limits nila, dalawang 5-year term, di ba yung sinabi mo? Then, sa makatuwid, kung tama, kung nasa matino kang pag-iisip, ang behind the scene nito ay kapatid mo, kasabwat ni Martin. So siya ang may basbas na nakawin ang pera ng bayan at ibigay ang 20 million is coming from your statement sa mga buwaka ng inang kongresistang halang ang mga kaluluwa na mga hinayupak na yan. Mga walang dangal. Mga hinayupak kayo. Dapat i-kick out nyo ng lahat yung mga hinayupak na yan. Diba? So ulit-ulitin ko, huwag kayong pumunta bukas kapag labag sa inyong puso, ipaglaban nyo kami. Kasi the moment na naglaban kayo, ipinaglaban nyo not only for yourself, for your family, ipinaglaban nyo yung bayan ninyo na hindi kayo dapat magpapatakot sa mga buwaka ng inang to. Okay? So dyan sa kongreso, kung may matitinupang natitira sa inyo, you are not part of this na minumura ko kung may natitira pang matino. Even sa Congress, kung sa lahat man. LGU, kung may natitira. Of course, kung matino kayo, hindi kayo masasaktan. Kasama tayo sa krusadang ito. Bago ko narating ang tugatog ng tagumpay, talagang gano'n ng buhay ko, ang daming dumaan sa akin mga pang-aapi. Nilabanan ko silang lahat. Diba? Even nung nursing, I'll tell you another story. This very magandang story. College days, shout out sa aking mga classmates because nursing is my second course, you know that. Ang mga kaklase kong hitad, ang yayabang na ng mga, hindi naman lahat, shout out sa mga kaibigan ko, na mag-Amerika, mag-Europa, mag-ganito, mag-ganyan. So ako, alam nila, nagtitinda lang ako sa school eh. Yan, you know that? Tinda ko peanut butter, tinda akong donut. Kinuwento ko na yung istorya. Tinda akong sibuyas, bawang, kumita lang, di ba? Nung ako ay nag-aaral. Dahil ang jowa ko, OFW ang jowa ko. Hindi naman niya kaya akong pag-aralin, so we have to help each other. So titinda ko ng mga kung ano-ano. So ito na, graduation na. Mag-graduate na kami. Sino iba, payabangan na, pupunta ako sa ganito. Ikaw, saan ka pupunta, Claire? Sabi ko, kung pupunta sana ako, gusto ko sa Amerika. Pero lingid sa kalaman nila, may visa na ako. Okay? Sila nagyayabangan na. Hindi sila makapaniwala na may visa ang isang babaeng nagtitinda lamang ng peanut butter, ng sibuyas, ng kung ano-ano sa school, di ba? They underestimate ka. Totoo yan, nangyayari talaga kahit ngayon sa Pilipinas. Sila ang yayabang na. Ngayon, actually, nalaman ng mga classmate ko na nag-take ito pala, pre-board namin. So, hindi ako naka-attend kasi nga, that was my interview sa embassy. So, kailangan ko sabihin sa admin din, sa teacher, na hindi ako makaka-attend sa pre-board, O sabi sa akin, bakit? Kasi you have to have a valid reason. Sabi ko kasi po, interview ko, Pero I hate to say that kasi ayokong, mabagsak ako, di ba? Parang buong classmate mo malalaman na jogsak ka. So, I was forced to tell her kasi kailangan ko ng reason ng reasoning. Sabi sa akin, good luck, ganyan. So, God is good. Nakapasa ako ng visa ko. Di sinabi ko nga sa teacher ko, nag-announce pang bruha, ay, congratulations na nagkaroon ako ng visa. Alam mo ba mga mahadera, mga buwaka ng ina? Ay, hindi yan totoo, ganyan. Kasi nagtitinda lang yan, walang pera yan. Ako nga may kotse, hindi ako nakuhaan. Ako nga may ganyan property, sa loob ko, julul. Diba, gano'n na. Tignan natin. Diba? Watch me, darling. Sa mga ganon.
So fast forward, eto na nga. Ang daming umapi sa akin palangga. May relative pa, may close friend pa. Sabi sa akin pa nga, saan ka na pupunta niya? Pupulutin ka pagka-graduate mo. Sabi ko, gusto ko sa Amerika. Ganun ang drama ko. Pero I have visa already. Pero wala akong sinabihan kasi ganun ako palangga eh. Hindi mo na ako nagyayabang. Magyabang ka pag ando doon na. Sabi ko, gusto ko sana Amerika kasi, ganyan. Ay, ang lakas ng pangarap mo. Pag dumagpa ka, ang lakas din ng bagsak. Sabi ko, di pag bumagsak ako naman ang babagsak, hindi naman ikaw. So, eto na nga. Syempre, uso pa nun. Pagdating ko sa Amerika, wala pang Facebook. Friendster pa lang. Syempre, sikat ako sa Friendster. Post ako ng ganito, na ganyan, Aba, hindi pa natatapos ang mga mahadera na mag-look down sa akin. Kasi nga, nagtitinda lang ako sa school eh. Titinda lang akong donut, nagtitinda akong peanut butter, kung ano namang kaanuhan para mabuhay sa mundong ito. At meron doon 3 sa mga kaklase kong magkakaibigan sila. Ako, pag napanood nila to, kakaloka. Pero tapos na yan. But this is a real story. Nagtatrabaho na ako noon. Diba? Pagdating ko dito, 2 weeks pa lang nagtrabaho ko. Diba? Sabi ko nga, a week pa lang. Ang una ko nga trabaho, nagtupi ako ng damit. $40 eh. Buong gabundok, tinupi ko lahat. Buong bahay nila. Kakilala ng kakilala ko. $40. Pero kailangan mo mabuhay. Sayang din yung $40. Anyway, nasa Jamaica na ako mapalang. Hindi pa nagtigil itong mga hitad kong classmate. Ay, hindi yan. Sabi nga nun, illegal yan sa Amerika. Ganyan. So, hindi napapagod ang mga buwaka ng ina para i-look down ka or pahinain ang spirito ko. Ganun talaga ang mga taong ayaw ka mag-succeed. Diba? So, ngayon sa love ko, mamatay ka sa inggit. Asa na yung 3 yan? Ayun, pinulot sa kangkungan. What is the message of this story? Huwag ka pa aapekto sa mga taong nang aapi sa'yo. Kahit nagawang ka ng kwento kung ano pa man, focus ka, darling. Kung ano yung pangarap mo, gawin mo. Katulad sa inyo ngayon, mga palangga, dyan sa gobyerno ko, anong pangarap niyo sa buhay na maging, free of sindikato kayo, huwag niyong gagawin. Diba? Like ako, ano ang target ko ngayon? My focus is the ahas, ang dakuting. Kasi sila ang salarin ng pagpapahirap sa bayan. Kaya kahit anong mga black ops ni Lisa, ng PCO, ni Tambalusos, pinagtutulungan nila ako. Ako lang, wala akong kakampi kundi kayo. I don't waste my time. Because I want to focus on my target. The target is the ahas and the kuting at lahat ng mga sindikato sa gobyernong ito. We have to end them. So you have to fight, kasama kami. And you, people from the government na mga matitino, huwag kayong pasasakal sa kanila. Huwag kayo pumunta bukas kasi narinig nyo ako ngayon, di ba? Huwag kayong pumunta. Kung 100 kayo dyan na ayaw nyo, di ipaglaban nyo yung karapatan ninyo. Hindi kayo dapat diktahan ng gobyerno na family day, ipupunta kayo doon sa buwaka ng inang ginagagong rally, ginagago ang Pilipinas. Anyway, again, I have a lot of stories, mga palangga, but it's more than 1 hour na. Thank you for being here. This is your fair lady, Maharlika. See you.